Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inaalala kahit di mo ako pansin. Honey, my love, so sweet. Sige na, my love. Dito mo na lang ako ihatid. Malapit naman na yung bahay namin eh. Sige, Ani. Mag-iingat ka pag-uwi ah. Sige, ikaw din. Ingat ka ha. Hello, Ate Kim! Okay, Kai. Buti naman nabasa mo agad yung chat ko at umuwi ka agad. Importante kasi akong sasabihin sa'yo eh. Ate Kim, ano po ba sasabihin niyo sa akin? Kasi po ako, may gusto rin po akong sabihin sa inyo. Tumawag kasi yung tita natin sa Amerika. Ang gusto niya, kunin niya tayong dalawa. Doon ka na niya pag-aaralin at ako naman, bibigyan niya ako ng maayos na trabaho. Ganun po ba, Ate Kim? Sigurado naman po ako na hindi matutuloy yan. Ate Kim, alam niyo po ba, yung lalaking kinukwento ko po palagi sa inyo na pinagtatanggol ako, si Prince. Ate Kim, kami na po, kanina lang. Sa bagay, Kikay, hindi naman tayo sigurado kung talagang matutuloy yun. Tsaka, masaya ako na masaya ka. Pero ang payo ko lang sa'yo, huwag ka masyadong magseseryoso at huwag mong ibibigay yung buong pagmamahal mo para pag niloko ka ni Prince or iwan ka niya, hindi ka gaano masasaktan. Ate Kim, salamat po sa payo ah. Sigurado naman po ako na hindi ako sasaktan ni Prince. Tsaka pangako niya po sa akin na itatrato niya ako ng tama. Ate Kim, dito na po muna ako ah. Mapapalit lang po ako ng damit. Sige, kumain ka na rin dyan. Kikay! Kikay! O Prince, ikaw pala yan. Bakit mo pa ako sinundo dito? Wala lang. Hindi kasi kita nakasalubong eh. Kaya dumiretso na ako dito sa inyo. Nga pala, nandiyan ba yung ate mo? Gusto ko rin kasi siyang makilala eh. Ganun ba? Sakto, papasok na rin ako. Si Ate Kim ba? Wala kasi siya eh. Sabi niya sa akin, aalis daw siya. Magkikita daw sila ni Tito. Mag-uusap sila. Pero hindi niya na sinabi sa akin kung ano yon. Tara na, pumasok na tayo. Sige, Kikay. Tara, pasok na tayo. Mga tol, punta tayo kala Kikay. Malamang sa malamang, nandiyan yun si Prince. Oo nga, Pong. Tara, para sabay-sabay na rin tayo pumasok. Tara! Oh, ayun na pala si Prince, pati si Kikay. Tara, tago tayo dito. Justin, ba't pa tayo nagtago dito? Pag-trip ka na naman eh. Basta, tignan nyo. Gugulatin ko si Kikay, pati si Prince. Di ba magugulatan yun si Kikay? Tignan mo, papayakap yung kay Prince. Loko ka talaga, Justin. Pero sige, basta ikaw na bahala manggulat ha. O sige, Ron, sabi dyan. Sige, gugulat dyan. Ayun na sila, lapit na sila. Huli kayo! Di mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka. Honey, my love, so sweet. Kikay, kita namin yun ah. Napayapa ay Prince. Justin, nalipit talaga ng plano mo. Ikaw talaga, Justin. Alam mo naman na magugulatin ako. Buti na lang andyan si Prince. Kung hindi, baka sa pader pa ako sumubsob. Ito naman si Kikay, hindi mabiro. Sinusubukan lang naman namin si Prince. Yung gentleman talaga siya. Oo nga, Kikay. Ito naman, galit agad. Ani, pagpasensyaan mo si Justin ah. Ganyan lang talaga yun, mapagbiro. Ay nako, sige na nga. Justin, huwag mo na ulitin yun ah. Oo, Kikay, di ko na ulitin yun. Prince, pasensya na. Pero ang galing mo dun ah. Galing mo sumalo. Tara na, masok na tayo. Tara. Oh, si Iya yun ah. Sakto, wala pa akong kasabay. Wala pa kasi sila Kikay eh. Iya, sabay na tayo pumasok. Sige, wait lang. Babayaran ko lang to. Pabilang. Negra, tara na. Tara. Tara ya, doon tayo tumambay sa baton. Antayin natin sila doon. Sige, Negra, tara. Iya, ba't di mo na laging kasama yung kaibigan mong babae?
nilipat na kasi siya ng magulang niya sa ibang eskwelahan. Nalaman kasi ng magulang niya yung mga pinagagawa niya dito. Ah, ganun ba? Dalawang kaibigan ko naman, di na nag-aaral. Di ko nga alam dun eh. Ah, kaya pala din na rin pumapasok. Yung akin naman, yung kaibigan ko, bad influence yun. Dadamay ako sa mga pinagagawa niya. Kaya mas okay na rin sa akin na nilipat siya ng magulang niya sa ibang eskwelahan. Ibig sabihin, mabait ka talaga. Naawa ka lang sa kanya. Ah, oo. Nahahawa lang ako sa kanya. Sabi pa nga niya kaibiganin namin si Kikay. Tapos, paplastikin para makilala namin mga kaibigan yung lalaki. Kasi, ang crush talaga nun, si Prince. Buti na lang talaga, ilipat siya ng magulang niya ng ibang eskwelahan. At kung hindi, baka hanggang ngayon, pinaplastik mo pa rin si Kikay. Kasi, naawa ka sa kanya. Kaya nga masama kasi talaga ugali niya. Pero yaan na natin yun. Ang mahalaga, hindi na natin siya nakakasama. Oo, ayun na pala si Iya, pati si Negra. Mukhang masinsinan yung pinag-uusapan nila. Mukhang magpapakalalaki na talaga si Negra. Malabo yun. Alam mo naman baklang-baklahin si Negra eh. Pati kung mangyari yun, di ako papayag. Akin lang yun si Iya. Kaya pala yung mga pormanerong agahapon eh. Type niya pala si Iya. Negra! Mukhang masinsinan yung pinag-uusapan nyo ni Iya. Iya, kung papaniwala sa baklang yan, nililigawan ka ba nan? Meron, alam mo naman parehas ng babae ni Iya. Huwag nga magselos. Alam mo naman sa'yo ko. Oo nga, Aaron. May pinag-usapan lang kami ni Negra. Saka may inamin lang ako kay Negra. Ah, ganun ba? Akala ko kasi kung ano eh. Alam mo ba, may namin sa akin si Iya. Kaya pala nakipagkaibigan sa atin, yung kaibigan niya, para plastahin ka at makilala yung mga kaibigan natin lalaki. Ah, ganun ba? Iya, totoo ba yung sinasabi ni Negra? Ikay, pasensya ka na. Na-influensyahan lang ako ng kaibigan ko. Kaya ganun yung nagawa ko sa'yo. Okay lang yun, Iya. Ang mahalaga, inamin mo sa akin yung totoo. Oo nga, Kikay. Hindi naman siya amin, hindi siya totoo. Guys, teka lang. Tumatawag si Ate Kim. Sagutin ko lang muna My loves, teka lang sasagutin ko lang sa tawag sa akin ni Ate Kim. Ate Kim, bakit ka po napatawag? Hello, Kikay. Pwede ba pag-uwian nyo? Dumiretso ka muna ng uwi. May importante kasi ako sasabihin sa'yo eh. Ah, ganun po ba, Ate Kim? Sige po, mamaya pag-uwian namin. Diretso na po agad ako sa pag-uwi. O sige, ingat ka pag-uwi O sige, dito na ako. Sige po, Ate Kim. Ano kaya yun? Mamaya na nga lang. O Ani, bakit napatawag sa'yo si Ate Kim? Ano sabi sa'yo? Si Ate Kim kasi, pinapauwi na niya ako. Sasabihin daw siya sa akin, importante. Kaya mamayang uwian, di na muna ako makakatambay Ganun ba, Ani? Sige, ihahatid na lang kitang pauwi. Di na ako lalambay. Sige, Prince. Hindi na rin kami nakatambay. Sasabay na lang din kami sa inyo pa uwi. Tara, pasok na tayo. Tara na. Prince, tara, bilisan na natin umuwi. Baka inaantay na ako ni Ate Kim. Ano ba kasi sinabi ni Ate Kim, Kikay? Gusto kong malaman. Di ko alam pero sabi niya, importante daw yun. Pero alam mo ba kahapon, may sinabi sa akin si Ate Kim, na tumawag daw sa kanya yung tita namin sa Amerika, na gusto daw kami kuhain. Sabi pa, doon ako mag-aaral. Pero sigurado naman ako na hindi matutuloy yun. Saka pwede ba, wag na muna natin isipin yan. Ang mahalaga, makauwi na ako para malaman ko yung gusto sabihin ni Ate Kim. Sige, Hani. Tara, uwi na tayo. Guys, tara. Sabay-sabay na tayong umuwi. O sige na, Honey. Dito mo na lang ako yatid. Kasi baka lang si Tito yung kausap ni Ate Kim sa cellphone kahapon. Di pa naman alam doon na may boyfriend ako. Ganun ba, Hani? Sige, balitaan mo na lang ako. Sabihin ni Ate Kim bukas, O sige, ingat ka ha. Sige na. Okay, Kay. Andiyan ka na pala. Akala ko mauuna ako sa'yo umuwi. Traffic sa Angono eh. Ate Kim, kakauwi-uwi ko lang po. Ate Kim, ano nga po palang sasabihin niyo? Galing ako sa Quezon City, nagkita kami ng tito mo. Inaasikaso na yung passport natin papuntang Amerika. Minamadali na kasi ni tita. Gustong-gusto na kasi niya tayong makita. Ganun po ba, Ate Kim? Akala ko po talaga hindi tayo matutuloy dyan. Paano po kaya yun pag nalaman ni Prince? Sigurado po ako malulungkot siya. Kasi bago pa lang po nagiging kami kasi iwan ko na po siya. Wala naman tayong magagawa, Kika eh.
ito na yung pagkakataon para gumanda yung buhay natin at makapagtapos ka ng pag-aaral. At magkaroon din ako ng magandang trabaho. Alam mo naman, mahirap ang buhay natin dito. Tayong dalawa lang magkasama, wala na tayong mga magulang. Oo nga po, Ate Kim. Tama ka. Kung mananatili po tayo dito sa Pilipinas, wala po mangyayari sa buhay natin. Oo nga po, masaya ako pagkasama si Prince. Pero kung mananatili po tayo, yung buhay natin, mananatiling ganito. Ate Kim, alam ko naman po kaya pumayag po kayo. Pumunta tayo sa Amerika para sa pangarap nating dalawa. Oo, Kikay, dahil ayaw ko naman, habang buhay na lang tayong mangupahan, walang sariling bahay at walang maayos sa trabaho. Pero malay mo naman, pag uwi natin ng Pilipinas, wala pa rin girlfriend si Prince. Pero huwag mo na munang isipin yun. Ang isipin mo na muna yung kinabukasan nating dalawa. O sige po, Ate Kim, naintindihan po kita. Papaliwanag ko na lang po kay Prince ang lahat para po maintindihan niya. Oo, Kikay, sigurado naman ako na maiintindihan niya ni Prince para sa kinabukasan mo at sa kinabukasan nating dalawa. O sige na, magpapalit na muna ako ng damit. Magpalit ka na rin para makapag-asikaso na tayo ng pagkain natin. Sige po, Ate Kim. Kikay! Okay, Kay. Bakit hindi ka pa naka-BS? Hindi ka pa papasok? Prince, di ako papasok eh. Aalis kasi kami ni Ate Kim. Asikasuhin namin yung passport. Tanda mo ba yung sinabi ko sa'yo nung isang araw? Yung tita ko, tumawag sa ate ko, yung taga-Amerika. Akala ko hindi tuloy. Pero sabi sa akin ni Ate Kim, tuloy daw. Paano yan, Kikay? Ganun na lang ba yun? Iwan mo na lang ako? Pero sige, kung ayaw nyo makapagpaayos ng buhay nyo, okay lang sa akin. Mag-aantay ako. Prince, totoo niyan. Ayoko naman talaga eh. Pero kung mananatili pa kami ni Ate Kim dito, walang mangyayari sa buhay namin. Alam mo naman na dalawa na lang kami at wala na kami mga magulang. Sige, Kikay. Pero sana, bago man lang kayo umalis, makausap at makasama man lang sana kita na matagal. O sige, my love. Basta pagtapos namin asikasuhin lahat ng passport, sabihin ko agad sa'yo para makasama mo ko at makausap kita ng matagal. Basta, honey, aasahan kita. Sabihan mo agad ako pag hindi ka na busy. Oo naman, my love. Paano? Pasok na ako ah. O sige, ingat ka ha.